Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito naman, alamin naman natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas na po ang temperatura. Diyan po yan sa may Tuguegarao City na meron po 24 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio City, malamig pa rin po ang temperatura, so mababa po yan. Yan po ay may 15 to 22 degrees Celsius. Ngayon, dumako naman po tayo sa Kabisayaan. Dito po sa may Metro Cebu at pati na rin po sa Tacloban, magkapareho po ang temperatura nga abot ng 24 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa may Iloilo at Bacolod, magkapareho rin po ang temperatura na meron po 23 to 30 degrees Celsius. At ngayon, dumako naman po tayo sa may Mindanao area. Dito po sa may Metro Davao, mataas na po ang 24 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa may Zamboanga, bahagya pong malamig ang panahon dyan. Yan po ay 22 to 30 degrees Celsius. Ngayon, dumako naman po tayo sa lagay ng temperatura sa selected areas ng bansa. Diyan po sa may Cabanatuan City sa Nueva Ecija, meron pong 24 to 32 degrees Celsius. At diyan naman po sa may Rojas Capiz, meron pong 23 to 28 degrees Celsius. Dito naman po sa may Tagbilaran sa Bohol, ito po meron pong 24 to 30 degrees Celsius. At ganoon din naman po sa may Surigao at pati na rin po sa Dipolog. Diyan naman po sa may Kidapawan, meron pong 22 to 31 degrees Celsius. Katulad rin po yan ng sa General Santos City. Mga kababayan, malapit na po tayong pumasok sa buwan ng Agosto. At dito po ipagdiriwang natin ang Sight Saving Month. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol dito? Alamin yan dito sa Sigla. Tinaguri ang Sight Saving Month ng Department of Health ang buwan ng Agosto. Sa panahong ito, idinidiin ang kahalagahan ng pangangalaga ng mata para maiwasan at matugunan ang mga problema rito. Isa na rito ang myopia o nearsightedness. Isang kondisyon kung saan nakikita lang ng klaro ang mga bagay na malalapit. Kabaligtaran naman nito ang hyperopia o farsightedness, kung saan mas malinaw na nakikita ang mga bagay na malayo kaysa sa malapit. Sa astigmatism naman na dulot ng kakaibang hugis ng kornea, malabo o distorted ang tingin sa mga bagay mula sa iba't ibang distansya. Nakukuha naman ang presbyopia sa pagtanda. Dito mas nahihirapang makita ang mga bagay na lubos na malalapit. Ang mga cataracts o katarata naman ay ang mga puting bagay sa lente ng mata na nagiging balakid sa pagdaloy rito ng ilaw. Ang glaucoma ay isa namang eye disease kung saan nasisira ang optic nerve ng mga mata na nagre-resulta sa pagkabulag. Marami pang mga eye problems na magre-resulta sa pagkalabo ng mata. Para maiwasan ang mga problemang ito, gawin ang mga sumusunod. Kumain ng masusustansyang pagkain lalo na ang mga mayaman sa vitamin A, gaya ng carrots, mansanas, mangga at green leafy vegetables. Panatilihin ang tamang diet. Ang hindi balanseng blood pressure, sugar at fat levels ng katawan ay maaaring magresulta sa diabetes na maaaring makaapekto sa mata. Ang kondisyong ito ay tinatawag na diabetic retinopathy. Iwasan ang paninigarilyo. Karamihan sa naninigarilyo ng 4 na beses o higit pa sa isang araw ay posibleng magkaroon ng AMD o age-related macular degeneration. Bawasan ang pag-inom ng alak dahil karamihan sa malalakas uminom, posible namang magkaroon ng katarata at iba pang mga eye problems. Protektahan ang mga mata sa sinag ng araw sa pamamagitan ng pagsuot ng sunglasses. At higit sa lahat, magpakonsulta sa ophthalmologist kada taon. Isinasagawa ang periodic eye check-up at ibang mga test para masuri ang internal at external eye structures at neurological function ng mata.